Kung saang lugar tayo nakarating, pero syempre pagka nababalitaan natin na mayroong minivan sa ating lugar, syempre dito sa Valenzuela, talagang pupuntahan natin yan. Kaya dinayo natin ang napakalayong lugar na ito. Pinuntahan natin itong lugar na to para makita natin yung isa pang minivan. Medyo kakaiba tong minivan na to kasi feeling ko hindi siya Suzuki. So tara na, kilalanin natin yung minivan na to. Ang ating episode ngayon para sa ating Buhay Minivan Stories. Come on, let's go! Okay, at ito na nga yung pinuntahan natin na minivan dito sa isang lugar dito sa Valenzuela. Kasama natin ngayon si, pangalan mo sir? Alvin. Alvin. Ayan, so si Alvin, medyo malapit sa puso ko to. Bakit pa tumatawa ka? Medyo malapit siya sa puso ko kasi kaibigan niya si Jumbo, si Billy Passion. Kaibigan mo ba yun, Tol? Shoutout. Ha? Pero syempre, hindi naman si Jumbo yung pinunta natin dito, kundi itong minivan mo, sir. Anong unit to? Ito, unit nito, hindi siya DA eh. Bali ang tawag sa kanya, DG64. Kasi kung makikita mo sa likod niya, hindi siya Suzuki. Mazda nga. Mazda. First time? Ito yung unang Mazda na mabifeature ko rito. Sa harap, Mazda rin to sa harap. Emblem niya, Mazda. Okay, so talagang Mazda siya. Ang tawag sa inyo is DA64W na every wagon. Every wagon. Ito hindi. Anong tawag dito? Scrum. Nasa likod. Tingnan nasa likod. Yung Scrum. Mazda Scrum ang tawag dyan. Emblem niya sa likod. Ayan. Mazda Scrum. May Scrum na nakalagay. Ang build niya Mazda, pero kabuuan niya is same lang. Same ng makina. Yes. Same lahat. So 660cc part, lahat parehas. Suzuki, kay Dodong ko ito kinuwi. Ito yung unit na available dun sa price na kaya mo. Na kaya ko. So ito yung, pero Samurai siya, di ba? Merong Suzuki na Samurai. May Miley, may Sporty. Ito, Samurai. Okay. Tawag din sa kanya, Samurai Edition. Gaano katagal na sa'yo itong unit na to? Ito, nakuha ko to last year, October 17, kung daw nagkakamali. Last year lang. 16 or 17. So, this coming October is mag-1 year siya. Si Mrs. Plano din napakamakit ng... Iba Baguio rin sa 1 year. Yun. Pero maganda PMS muna. Ano yun? Napanood niyo ba yung video namin ni Chowens na umakit kami ng Baguio? Si Mrs. aya ng aya. Ano ba to, Tol? 4x2? 4x2 turbo. Ayun, 4x2 na may turbo. Kadalasan, Tol, saan mo siya ginagamit itong unit na to? Ito, pang simba. Kaya ako ito kinuha kasi motor talaga ako eh. May anak na hirap yung biyahe ka. Tulad niyan, parang uulan. Diba? Ngayon, dalawang motor ko, yung isa ko motor na benta, tapos pinang-down ko ngayon sa processing, di ba? Ang gawa naman ito is, unang-una kasi 3 to 4 months eh. Ngayon, parang 5 months na ata, pag-desisyon. Parang nakaipon ng pangbayad. Nakuha namin siya. Pinadala ba ni Dodong? Ni Roro ba? Roro. Same sa'yo. Okay. Kung paano yung process nung sa'yo, same na. Parang magkasunuran lang ata tayong months eh. Siguro. Kasi ito, si Bokbok, ano to eh, April. Ito, October. Yun. Same year lang tayo. Same year lang. So bukod sa sa pampamilya, pampunta ng church, ano pa? Ito, naghatid kami ng airport, bagahe. 2 kahon, tas maleta. Kasyang-kasya kasi, laki. Tas camping, nagamit na namin to. Nag-camping na kayo? Ito, pwede natin buksan. Sige, pwede naman. Meron tayo rito camping chair eh, lagi nandyan. Tsaka stroller ng bata. Siyempre, pagka may anak ka. Ito, stroller, camping chair, 2. Yan. Tapos ito, early warning device, payong, saka fire extinguisher. Meron tayo fire extinguisher dyan. Buti nakita ko tong early warning device mo. Wala ka niyan. Wala pa ako niyan. Bibili ako niyan. Kasi... Siguro pag na-upload to, meron na ako niyan. Wag naman sana. Kailangan natin, di ba? Pero... Tama yun. Yan yung mga binibili natin na sana wag magamit. Yan. Sabi nga nila, mayroong parts na binibili, pero sana wag magamit. Tama yun. So, mula nung binili mo to, Tol, kay Dodong, may in-upgrade ka na ba rito? May binago ka na ba? O as is siya? Ang nabago, headlight. Ginawa ko siyang LED. Nagpalit ka lang ng headlight. Meron akong kinambit na dashcam. Pero yung hindi naman pricey, yung affordable lang. Saka to, pambata. Car seat. Car seat. Siyempre, pag may anak, kailangan talaga yan. Kailangan natin sumunod sa batas. Tapos, siyempre, yung car seat, may katapat na electric fan. Electric fan. Para sigurado lang na, yun lang. aabot sa kanya yung lamig, no? Bukod dun sa the usual na gamit mo rito at ginamit mo na rin pang camping, may plano ka pa ba na gamitin siya sa ibang bagay o pampamilya lang talaga? Hindi. So far kasi wala pa tayong business eh. Pero if ever naman na magkaroon ng opportunity pa-business, gamit na gamit eh. Kasi malaki. Tulad nung yun nga, sa gaya ng sinabi ko, nagati tayo airport. Puno yung likod, may 3 sakay dito. Kung naalala mo, Tol, mga ilan yung sakay mo nun? 3 rito. Tas 2 kahon na malaki. Tas maleta. Tas 3 tao. Kaya, ito, kwento ko na rin. Umakit kami Tagaytay. Ako driver, misis ko sa harap, mama at
papa ko, tito ko na malalaki ha. Siyempre tito eh. Tapos isa kapatid ko dun sa likod. Sa likod. Tagaytay ha. Yep. Kayang-kaya. 4x2. 4x2 kaya. 4x2 turbo. 4x2 turbo. Yan, kayang-kaya niya. Don't expect too much. Oo naman. Na akyatan na yung Fortuner, gumagano, habulin natin. Hindi. Aakyat at aakyat. Sabi nga nila, aakyat at aakyat. Kailangan lang ng tiyaga. Tsaka tiwala, sir. Tiwala rin eh. Kasi ako, syempre, danas ko yun, na umakyat kami ng Baguio. Pag nararamdaman ko na kaya niya, lumalakas yung loob ko. Di ba? Totoo eh. Napanood ko yung vlog mo, kaya na. Naiyak ka ba nung naiyak ka? Natuwa ako. Natuwa ka? Oo, syempre. Kasi nagpaplano rin eh. Pero kailangan pagandaan. Yeah. Ayun pala, sa pinakamalayo. Pinakamalayo mo so far. Yun yung nag-camping kami is Calatagan, Batangas. Tapos, kumusta takbo nun sa long drive? Suwabe. Kasi nung dinala ko ng Calatagan to, halos kabababala ng Davao. Siguro weeks pa lang or months. So fresh na fresh. Sariwa pa yun. Sariwa. Ang sakay lang, 3 lang kami. Kaya goods. Tapos inakyat ko ng familiar ka kay Biang Tunnel. Kay Biang. Sugbo. Sigsagan niya, nakyatin. Ang sakay ko 3. Bali 5 kami. Kaya rin. 2 beses. Ayun. So kanya-kanya tayo ng perspective dyan, di ba? Pwede mong gamitin sa pamilya, sa negosyo. Ikaw bahala dyan. So ayan, sir, sa dami ng kinuwento mo na kung paano mo siya ginamit, ano yung naitulong sa'yo nito. Sa kabila ng lahat ng yun, sa social media, kahit sa mga comments sa mga video ko, marami ang hindi naniniwala sa minivan, marami ang nagdadalawang isip kung kukuha sila o hindi. So, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makausap sila, anong gusto mo sabihin dun sa mga nagdadalawang isip na kumuha ng minivan? Kung ano yung afford ng budget mo, siyempre yun yung pipiliin mo. Basta trusted yung builder. Nasa builder din kasi. Kahit ba sabihin mong minivan yan, kung goods naman yung builder natin, di ba? So, ayan, parang itong unit pa lang ni Alvin yung pinakaunang dodong laagan din sa lahat na feature ko. Tama ba, Tol? Parang wala pa tayong ibang na-feature na dodong laagan. Sigurado ako. Ito yung pinakaunang... So, ibig sabihin, maraming builder. Marami ang builder. Okay. So, kanya-kanyang ano yan. Actually, sa mga kinokomentan ko rin at nire-replyan ko sa chat, yun din yung lagi ko sinasabi. Kasi lagi silang tatanong, saan po pwedeng bumili ng minivan? Ang daming mong dapat i-consider. Kasi, halimbawa, taga Metro Manila ka. Medyo doubtful ka pag bibili ka sa Davao, bibili ka sa Visayas. Kasi diba? una, kasi ang layo. Ang layo niyan. Magpapadala ka ng pera eh. May doubt talaga. Kaya sabi nga nila, dapat yung builder is trustworthy. Tapos, syempre, ang kasunod na i-consider mo dyan, paano yung check-up? Paano yung maintenance? Kung ganun kalayo. So, marami po kayong dapat na i-consider. Ang kailangan nyo pong pinakauna nyong i-consider, bukod sa budget ninyo, ay humanap kayo ng trusted na builder. Ayaw naman naming masyadong i-promote si Dodong. Pero basta, kaming dalawa, parehas kaming kay Dodong bumili. Okay? So, kung may mahanap kayo na iba pa, pwede naman yun. Basta, kayo na bahala. Kayo ang mag-decide niyan kasi kayo naman ang gagamit ng sasakyan. Diba? Mag-search muna sila. Tama yun. Search muna, tapos inquire. Makakatulong din yan eh. Pero mo yun eh. So, ikaw mag-decide kung saan kukuha. Tsaka, hindi siya basta investment lang eh. Kasi, syempre, dun sa investment na yan, dyan mo ipagkakatiwala yung buhay mo at buhay ng pamilya mo. Okay? Kasi so, masakay ka eh. Kailangan talaga trusted na builder ang pipiliin ninyo. Kasi nga, kaya nga multipurpose na sasakyan tong minivan dahil nga pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang parte ng iyong buhay. Okay? And speaking of pwedeng gamitin, diyan ka lang sir dahil may bibigay ako sa'yo. Ha? Ayun, oh. Ayun. Nakalimutan ko na naman, Tol. Nakalimutan, ano ba yun? May nakalimutan. Ito, iba to. Diyan naniniwala. Ha? Diyan naniniwala iba yan. Iba yan. Ito, sir. Meron akong video na medyo marami nanood. Ang title nun, Huwag Kang Bibili ng Minivan. Naglabas ako ng t-shirt na Huwag Kang Bibili ng Minivan na t-shirt. So, ito yung pa-thank you ko sa mga nagpapa-unlock sa akin ng interview. Ito, sir. Maraming salamat sa'yo. Available yan sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. So, pwede nyo makuha yan. At ito rin, available sa Shopee, Lazada, TikTok. Ito, sir, ano to? Car diffuser, kung tawagin nila. Ayan, hanging diffuser. Pero may liquid siya, hindi siya hanging. Maraming salamat. Pasensya na sir sa abala. Maraming salamat sa pagpapa-unlock at maraming salamat sa kwento. Sana may mabuksan ng isip no sa mga kinuwento natin. Pagtapos ng budget, mahusay na builder, mapagkakatiwala ang builder. Yung builder na hindi ka pababayaan. May mga builder kasi na pag nakabili ka na, wala na akong pakialam. Si Dodong nakakontak naman natin. Kahit nasa Davao si Dodong, kahit sobrang busy niya. Totoo naman. Nag-reply naman siya. In fairness naman kay Dodong, pag may kailangan ako o may tanong ako, lagi naman siyang ready to answer. So, sir, maraming salamat ulit. Thank you, Mayor. Baka may gusto kang batiin? Team Tosgas, grupo namin ng mga Tosgasero. Shoutout. Team Tosgas. Ano ginagawa ng Team Tosgas? Gastos ng gastos. Ayun. Parang gusto ko sumama dyan. Pero hindi ako gagastos. Hindi ako gagastos. Sasama lang ako. Kayo bahala gumastos. Sir, maraming salamat ulit. Thank you ulit, Mayor. Salamat sa pagpapa-unlock. Natuloy din. Oo nga. At
isa na namang episode ng Buhay Minivan ang ating nasubaybayan. At sa episode na ito ay narinig natin ang kwento ni Alvin na kaibigan ni Jumbo. At sa kanyang Buhay Minivan story ay narinig natin na gamit ang kanyang minivan para sa kanyang pamilya. Okay, sa pasyal-pasyal, nakita naman natin kanina kung gaano ka-close, no, ang pamilya nila. At hindi lang yon, ang special para sa episode na ito ay yung minivan ni Alvin, ang pinakaunang minivan na Mazda na na-feature natin. Kasi kadalasan talaga Suzuki ang mga minivan, no? Pero ayan, gaya na nakita natin, Mazda po ang minivan niya. At ngayon din yung pinakaunang episode na yung minivan na pinicture natin ay galing din kay Dodong Laagan. Ang takeaway ko sa episode na ito ay wag niyong kaibiganin si Jumbo. Kasi hindi. Ang takeaway ko sa episode natin na ito, pwede naman na magkaroon ng minivan kahit kakaiba ang minivan mo, di ba? Okay din na ikaw lang ang may ganyan, di ba? Katulad nung karamihan puro Suzuki, di ba? Pero meron palang Mazda na nag-e-exist. Ayan, baka mamaya may mga nanonood din dito na ngayon nyo lang nakita na meron palang minivan na Mazda ang tatak, di ba? So, maging open-minded tayo, guys. Hindi kailangan na kung ano yung gamit ng nakararami, yun lang. Katulad nun, kahit Mazda ang tatak niya sa labas, pero yung loob niya, ang alam ko at kinuwento rin ni Alvin, Suzuki rin daw. So hindi ko alam kung ba't ganun. Comment nyo dyan kung may idea kayo kung bakit ganun. Ako wala akong idea. Tanungin ko tong kaibigan ko. May idea ka ba ron, tol? Bakit Mazda yung nakalagay na tatak sa labas pero Suzuki raw yung loob? Wala. Wala ka idea? Wala. Doon ka na. Ayan, yun nga ang ating Buhay Minivan story para sa araw na ito. At kayo, kung meron kayong minivan o may kakilala kayo na merong minivan, nagbebenta o gumagawa ng minivan, o kahit na sino na kumbaga nabago ng minivan ang kanilang buhay, mag-comment kayo dyan. O kaya naman para mas mabilis ay mag-chat kayo sa aking Facebook page para tignan natin, baka ma-feature natin ang iyong Buhay Minivan dito sa ating mga episode. At ngayon nga ay hindi pala si Bukbok to. Sino bang ano to? Sinong minivan ba tong? Sinong minivan ba to? Netoy. Netoy, parang hindi naman yun yung napapanood sa channel ko eh. Kaninong channel napapanood tong si Netoy? Sa akin. Okay na. Hindi na kita tatanungin kung sino ka. John Engero, mga kaibigan. Kamusta kayong lahat? Buhay Minivan. Buhay Minivan. Okay, so yun lang ang ating episode ngayon para sa araw na ito, Buhay Minivan Story. This has been Mayor TV. Kasama ko ngayon si Sir John Engero, kasama si Netoy, at si Chuens nandyan sa camera. Si Bukbok ay nandun sa gawiron. At lahat kami ay sinasabi namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan! Yun o, ganda ng t-shirt mo tol. Oo, tol, bigay mo sa akin to eh. Yan yung nag-practice tayo. Yung practice. Binigay niya talaga kasi hindi naman pinakita doon na binawi niya kasi kinat niya doon. Binigay talaga. Bayet. Mabait po talaga ako. Bayet. Ano ako kunin mo ulit? Okay na! Outro, let's go!